Bakit maraming mga corrupt politicians? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Bago ang lahat, binabati ko po muna ng happy birthday si Ma'am Rowena Villones at hello po kay Brother Romy ng Kuwait. Yan, pangarap ko matikman ang inyong lutuin. Maybe someday. So, ngayon po, ang topic po natin ay inherited corruption. Inherited corruption. Sasagutin po natin yung tanong na bakit maraming mga corrupt politicians. Pag sinabi natin kasing corruption, associated lagi sa mga politicians. Hindi natin alam or we may not be aware, lahat tayo corrupt in many ways. So, meron po tinatawag na inherited corruption. Ibig sabihin, minanang corruption. Minana po natin ito sa ating pinakaunang ninuno. Siya po si Adan. Inherited corruption, also known as original pollution. Meron palang original pollution. Ibig sabihin, polluted na tayo sa simula pa lang. Meron na tayong minanang pollution. Polluted na yung puso natin. So, refers to the sinful nature we all received from Adam. We are not sinners because we sin. We sin because we are sinners by nature. This means we totally lack spiritual good before God. Number 2, we are totally unable to do spiritual good apart from grace. Our thoughts, desires, and actions are naturally bent away from God. We are spiritually dead until He makes us alive. So, ito pong concept ng inherited corruption, tsaka yung mga nakasulat po dito, mahaba pong talakayan yan. Siguro pang isang semester, no? Dito po isang devotion lang, pero magkakaroon po tayo ng understanding na meron palang inherited corruption. Kaya yung mga politicians ngayon, corrupt kasi minana pa yung corruption na yan kay Adan nung nagkasala si Eva at Adan. At hindi lang po ang mga politicians yung corrupt. By the way, hindi po lahat, no? Hindi ko nilalahat, pero marami. Ganun pa man, lahat tayong mga tao, meron tayong inherited sin or pwede rin nating tawaging inherited corruption. Na pag sinabi natin kasing corruption sa government, yun yung mga nagnanakaw, no? Mga magnanakaw. Kaya hindi ko nilalahat in that sense. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, pakinggan po nating mabuti. Therefore, just as sin entered the world through one man. Ibig sabihin yung kasalanan pumasok sa daigdig sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan po ang tinutukoy dito. Dahil pumasok ang kasalanan, pumasok din ang kamatayan. Kaya sabi po rito, and death through sin. And in this way, death came to all people because all sinned. Sa Tagalog po, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So dito po makikita natin na yung kasalanan pumasok sa mundo sa panahon ni Adan at yan po ay minana na natin. Lahat po tayo ay namamatay dahil po meron tayong minanang kasalanan. At ang kaparusahan po sa kasalanan ay kamatayan. Now, ito po yung ilan sa mga katuroan po natin ngayong araw. Again, pang isang semester po ito sa seminary, no? Yung pag-aaral ng kasalanan, no? Hamartiology. Now, ito po yung pinakauna. The greatest problem of humanity is sin. Ang pinakamatinding problema ng sangkatauhan ay kasalanan. Kaya po kahit saan ka magpunta, ang pinag-uugatan ng paghihirap, pagdurusa, kamatayan, lahat po yan kasalanan. Kung walang kasalanan, kung hindi pumasok ang kasalanan sa mundo, wala lahat ng uri ng pagdurusa, paghihirap, kapighatian. So, yung greatest problem of humanity talaga, kasalanan. Kaya po yung kasalanan, yan ang dapat solusyonan. Now, ito po yung isang importanteng dapat nating malaman. Ang mga politicians ba ay corrupt dahil nagnanakaw sila? O nagnanakaw sila kaya sila naging corrupt? Now, sa batas po natin, kailangan mo munang magnakaw para makasuhan ka ng graft and corruption. Listen carefully, mga kapatid. Kailangan ginawa mo muna para ka magkaroon ng kaso para maging guilty ka sa graft and corruption. Ayon sa batas natin. Kapag hindi mo pa ginagawa, wala kang kasalanan, hindi ka guilty. So ang tanong, ang politician ba corrupt kaya nagnanakaw
o nagnakaw muna kaya naging corrupt? Again, sa batas po natin, kailangan mo munang magnakaw para maging makonsider ka na corrupt. Pero alam niyo po ba sa batas ng Diyos, tayo ay corrupt, makasalanan muna, kaya tayo gumagawa ng kasalanan. Lahat po ng tao yan, ha? Hindi ko po sinasabing mga politicians, mga corrupt, sila lang. Lahat po ng tao. Tayo pong mga tao, makasalanan tayo, kaya tayo nagkakasala. Hindi dahil nagkasala tayo, kaya tayo naging makasalanan. Parang ganito po yan eh. Ang isda, lumalangoy, kasi in the first place, isda siya. Isda muna kaya lumalangoy. Hindi po lumangoy muna kaya naging isda. Gets po natin? Ibig sabihin, pinanganak na isda kaya lumalangoy. Tayo po, pinanganak na makasalanan kaya gumagawa ng kasalanan. Yun po yung inherited. Marami po kasing mga tao naniniwala na pinanganak muna tayong banal, malinis. Hindi po ganun eh. Pinanganak tayo ng malinis, banal, tapos nagsimulang gumawa ng kasalanan, kaya naging makasalanan. Hindi po ganun ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo po ng Biblia, pinanganak tayong makasalanan by nature, ibig sabihin kalikasan na talaga natin yung maging kalikasan na natin yung makasalanan, kaya tayo gumagawa ng kasalanan. Sa makatuwid, yung mga tao, corrupt muna sila sa puso, kaya sila gumagawa ng kasalanan. So, yan po yung greatest problem of humanity. By nature, ibig sabihin, sa ganang atin, sa kalikasan natin, sa kaibuturan ng ating mga puso, tayo ay makasalanan. At walang tao ang hindi nagkasala at walang tao ang hindi alipin ng kasalanan. Lahat po tayo ay alipin ng kasalanan. Pinanganak tayo na alipin ng kasalanan. That's the greatest problem of humanity. Yan po ang pinagmumulan ng paghihirap at pagdurusa dito sa mundo. Isipin niyo po kung walang corrupt na mga leaders, politicians, gaganda yung Pilipinas. Bakit nagdurusa yung marami? Kasi corrupt yung mga leaders. Kaya po pag nasolusyonan yung greatest problem of humanity, magkakaroon ng magandang resulta dito sa mundo. Now, point number 2, very important. The greatest solution, kanina problema, no? Ngayon naman solusyon. The greatest solution to the problem is Christ. Nakita ng Diyos, hopeless ang mundo, walang kapag-apag-asa. Yung Pilipinas, walang kapag-apag-asa. Lahat ng mga nations, lahat ng mga bansa, lahat ng mga ethnic groups, walang kapag-apag-asa. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, sinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo at si Kristo ang pag-asa ng mundo. Bakit po? Si Kristo po ang babago sa puso ng mga tao. Yung corruption sa puso, diyan magsisimula yung pagbabago. Kaya pag si Jesus ay nasa puso mo, babaguhin ang iyong puso at magkakaroon ng kaayusan sa lahat ng ginagawa mo. Kung ikaw ay padre de pamilya, nasa puso mo si Kristo, magiging maayos kang padre de pamilya. Kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay businessman, si Kristo nasa puso mo, magiging maayos ang lahat ng iyong ginagawa. Gagawin mo lahat ng ginagawa mo para sa kapurihan ng Diyos. Kasi alam mo, nakikita ka ng Diyos, kasi alam mo, accountable ka sa Diyos, kasi alam mo, haharap ka sa Diyos. At sa lahat ng ginagawa mo, pagbubutihin mo, hindi ka gagawa ng kasalanan, hindi ka hindi ka magiging corrupt, hindi ka manlalamang ng kapwa kasi may takot ka sa Diyos. At yan po ang kailangan ng ating bansa. Mga leaders, politicians, statesmen and women na may takot sa Diyos. Na kahit walang nakatingin na tao, alam nila na may Kristo na nakatingin sa kanila. Gagawin nilang mabuti yung kanilang ginagawa. Kaya po, hanggat walang Kristo sa buhay ng mga tao, walang solusyon sa problema ng sangkatauhan. Si Kristo lang talaga. And because of that, point number 3, the greatest act you can do is proclaim Christ. Ang pinakamainam na pwede mong gawin ay ipangaral ang Panginoong Jesucristo. I hope sa lahat ng mga nakikinig sa atin, no, mga kabataan, no, kayo yung sinasabi ni Jose Rizal na pag-asa ng bayan. To some extent, yes. Pero yung ultimate hope, yung pinakapag-asa talaga ng bayan ay si Kristo. Kailangan si Jesus nasa puso ninyo. At kayo ang susunod na leaders ng ating bansa. Sa lahat ng mga kabataan na nanonood, mga estudyante, who knows, no? Yung iba sa inyo, maging senador, maging presidente, maging mayor, kayong gagamitin ng Panginoon. Kung si Kristo nasa puso mo, yung pagbabago, yung korupsyon, nasosolve yan sa puso ng tao. So the greatest act you can do is proclaim Christ. Kailangan ipangaral natin si Jesus Christ. At ito yung mission ng YouTube channel natin. No? May pangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko alam, libo-libo nanonood dito sa channel natin. I hope some of them
magkaroon ng mga leadership position. And by the way, you don't need to be in the government. Pwede kang leader sa business, pwede kang leader sa family, pwede kang leader sa iyong komunidad. At doon mo dadalhin yung pagbabago ng ating Panginoong Jesucristo. So, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Number 1, surrender your life to Christ. Yun talagang first step wala na iba. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. I'm not sure kung ito ay shinare lang, itong devotion na to, shinare sa iyo ng iyong kaibigan, kaklase, o lolo, lola, nanay, tatay, kapatid. Kung sino man ang nag-share sa inyo, magpasalamat ka, no? Tapos naunawaan mo na, ito pala yung first step. I need to surrender my life to Jesus. Gusto mo ba ng panibagong journey na merong katuturan, makabuluhan, at mapapalapit ka sa Diyos at magkakaroon ka ng kinabukasan na ayon sa plano ng Diyos? Surrender your life to Jesus. Suko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kung puro mali yung desisyon na nagawa mo in the past, at puro palpak na lang ang nangyayari sa buhay mo, surrender your life to Jesus. You can never go wrong with that decision. Yan yung desisyon na hindi ka magkakamali. Common sense lang, di ba? Kung hindi ka magkakamali sa isang bagay, bakit mo pa hindi gagawin? Just surrender your life to Jesus. Number 2, believe in the triumph of Christ. Panampalatayahan mo yung tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, hindi ganun karaming mga tao naniniwala sa tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo in terms of the Great Commission. Ang ating Panginoong Jesucristo po, nagbigay siya ng utos bago siya umakyat sa langit. Sabi niya, disipuluhin niyo lahat ng mga bansa. Hindi po ganun karaming mga Kristiyano right now, no? Pero in the past po, majority. May mga apostol, mga positive thinkers yon. Mga apostol, naniniwala sila dun sa utos ng Panginoong Jesucristo na magtatagumpay yon. Disciple the nations, all the nations will bow down before the Lord Jesus Christ. Maging ang Pilipinas, luluhod at luluhod ito sa ating Panginoong Jesucristo. The future of the Philippines is good, beautiful. Magkakaroon ng magandang Pilipinas later on. Kasi si Jesus ang maghahari dito sa ating bansa. Ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos, ang kabanalan, righteous governance, yan po ang mamamayagpag dito sa bansang Pilipinas. Lalo-lalo na kung naipapangaral ang ebanghelyo at maraming mga tao ang ipapamuhay nila yung pananampalataya nila kay Kristo sa lahat ng mga posisyon dito sa bansa. So believe in the triumph of Christ. Magtatagumpay po ang Great Commission. Ang ebanghelyo, talagang yung buong mundo ay sasakupin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay may selyo na sa Biblia. Ibig sabihin, magtatagumpay po yan. And number 3, kung nananampalataya ka na magtatagumpay ang Panginoong Jesucristo, nakita mo, sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon, binago ka niya, nakita mo na yun pala ang plano ng Diyos, hindi lang baguhin ka, kundi baguhin ang pamilya mo to transform lives to individuals, families, communities, and nations. By the way, yan yung vision and mission ng maraming mga churches. I hope panampalatayahan talaga natin yan, no? Hindi lang vision, kundi talagang buo sa puso natin. Jesus Christ came to transform lives, families, communities, and nations. So kung yun ang future ng mga bansa, pati bansang Pilipinas, babaguhin ng Diyos. Magkakaroon ng transformation dito sa mga ethnic groups dito sa bansang Pilipinas. Why not participate in the work of Christ? Nandun ka na sa isang team na panalo. Just participate, Lord. I want to be part of that mission. I want to be part of that advocacy. Yung mission ng Panginoong Jesucristo na baguhin ang buong mundo. I want to be part of that mission. Napakasarap sumali sa winning team. Mga kapatid, this is an invitation. Participate in the work of Christ. Proclaim Jesus to your family, to your classmates, to your neighbors, to the people around you. Knowing that someday you will see. Someday, the world will witness the victory of Christ. Para po sa ating discussion, why is it important to recognize that Jesus is the solution to the greatest problem of humanity? Huwag na nating isipin gobyerno yung solusyon. Huwag na nating isipin na presidente yung solusyon. Bakit natin dapat isipin si Jesus ang solusyon? Kasi ang problema, pusong korap, pusong makasalanan. At ang makakasolve lang yan, si Jesus. Tayo po'y manalangin. Lord God, I confess that my heart, apart from you, is broken, selfish, and corrupt. I thank you that in your mercy, you sent Jesus, not only to forgive my sins, but to give me a new heart.
I acknowledge that I can do nothing good without you. Thank you for rescuing me from the bondage of sin. Change my thoughts, desires, and actions by the power of your Spirit. Make me more like Christ every day. Lord, it is my desire to participate in your work of transforming the world. Use me. Make me your instrument to bring positive change into this world. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, Toldanes family. Thank you po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.